Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 10 verses 17 hanggang 20. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila sa Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit mag-alala kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Learn to exercise your authority as a believer. No po. Alam niyo po, ako'y naniniwala po na kaya naisulat po ito nga bahaging ito ng New Testament sa ating mga believers ay para po turuan tayo. Turuan tayo ng Panginoon to exercise our authority. Ano po? Kung dito po makikita natin na yung mga alagad, nag-OJT po sila, no po. Tayo rin na mga New Testament believers ay tinatawag ng Panginoon na i-exercise po yung authority na ibinigay niya sa atin, ano po, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus. At ako'y naniniwala din po na kung ano yung pinagawa sa kanila noon, ay dapat ding gawin natin ngayon. Ano po, kaya nga po naniniwala po ako na talagang dapat ma-confront yung spiritual reality kasi hindi lahat po ng problema na pinagdadaanan natin ay nasa natural. Ano po, kadalasan po ang mga problema ay spiritual in nature. Ngayon, ano ang makikita natin dito sa mga talata pong ating binasa? Ano po, meron po tayong mga lessons na dapat pong matutunan. Unang-una po, yung mga alagad, they were sent to preach the kingdom of God. Sabi sa Luke chapter 10, verse 9, tayo, binigyan din tayo ng Diyos ng komanda, ipangaral ang mabuting balita. And there will always be satanic opposition. Lagi niyo pong tatandaan, sa buhay na ito, hindi mawawalan ng paghadlang si Satanas sa buhay ng mga believers. Kaya nga dapat maging mapagbantay po tayo. Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8, at kailangan po maintindihan natin na yung maraming nagaganap na kaguluhan sa mundo, especially in the lives of those people na wala pang pagkakilala kay Kristo, ang may kagagawan niyan ay ang dyablo. Ano po? Dapat din ay maintindihan natin, katulad po nung itong mga early believers, disciples ng Panginoon, that spirits will submit to us in the name of Jesus. Dito pinaranas ng Panginoon doon sa kanyang mga disciples na maging yung mga demonyo, sumusuko sa pangalan ng Panginoong Jesus. How much more sa atin ngayon na tayong tinubos na ng Panginoong Jesus, ipinangako niya sa atin, na spirits will also submit to us in the name of Jesus. Kaya mahalagang katotohanan yan. Ayaw ni Satanas na malaman natin yung katotohanan niyan. Kasi the moment na ang isang believer malaman niya yung katotohanan na yan, talo na si Satanas agad-agad sa kanyang buhay. Mahalaga rin yung katotohanan na maintindihan natin na Satan is defeated. Dito actually hindi pa namamatay ang Panginoong Jesus, pero sinabi niya, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Nakita niya na yung pagkatalo ni Satanas, nakas out mula sa langit. Kaya nandirito na lamang siya sa lupa para manggulo. Lalo't higit na ngayon na namatay na ang Panginoong Jesus sa krus na bayaran ng ating mga kasalanan at nabuhay namang muli. At sabi sa Matthew 28, verse 18, all authority in heaven and earth belongs to me. So, ibig sabihin, lahat na ng authority nasa kanya na. Kaya Satan is already defeated. Kaya alam niyo mga kapatid, minsan kaya tayo takot sa diablo, di lang natin alam na talunan na siya. Ang linaw-linaw po sa Biblia, sabi sa 1 John chapter 3, verse 8, the reason that the Son of God was manifested is to destroy the works of the devil. Sabi sa Hebrews chapter 2, verse 14 hanggang 15, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death.
So, sabi diyan, destroyed. Talo na, defeated na. Si Satan, tinalo siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa krus. Natubos na tayo completely mula sa kamay ng kaaway. Kaya alam niyo po, kung malalaman lang natin ngayon, ang church, we were given full authority. Ang sabi sa Ephesians chapter 1, verse 20. Ano po sabi diyan? Ay far above all rule and authority, power and dominion, and every title can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Yan, matinding katotohanan. Ayaw ni Satanas mapakinggan niya na ang church may authority. No? May kapangyarihan, mataas ang kanyang authority. Mas mataas pa kaysa sa lahat ng kapangyarihang naririto sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, maging sa darating na panahon. So, napakaganda po ng katotohanan na yun. Kaya alam nyo po, tayong mga believers, nag-invest talaga ang Panginoon sa atin. Hindi niya tayo hinayaan na iwanan dito sa lupa na kulang. Binigyan niya tayo ng authority. Kaya dapat po maintindihan natin yung sinasabi ng Panginoong Hesus dito, no? Sabi, however, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Malinaw po ang sabi ng Biblia, na yung mga espiritu magpapasako po sa mga anak ng Diyos. At higit sa lahat yung ating pangalan ay nakasulat na doon sa langit. At kilala na ng dyablo kung sino tayo at hindi niya tayo pwedeng pagharian. Kaya itong authority na ito napakahalaga kasi ang sabi diyan sa 10:9 ng Luke, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all, tandaan niyo po, all the power of the enemy, and nothing will harm you. Ang malaking tanong, nag-ooperate ba tayo sa authority na yan na binigay sa atin ng Panginoon? Church, dapat magising tayo. We should learn to resist Satan. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 9, James 4:7, dapat daw po nire-resist natin siya. Hindi yung ina-allow natin siya. Kasi ang power ni Satan ay makakapanaig lamang siya kung pahihintulutan natin siya. Ilang kayang believers na pagka tinitignan niya ang buhay ganito, minsan sinasabi pa natin, ay ang mga pagsubok na yan, bigay ng Diyos sa akin. Itong mga problema, yung sakit na ito, bigay ng Diyos sa akin. Kapatid, i-resist mo yan. Galing sa dyablo yan. Dapat matuto po tayong sawayin ang gawa ng dyablo. Yan po ang utos ng Biblia sa 1 Peter chapter 5 verse 9. We must learn to exercise our faith. At hindi dapat tayo ignorant dito. Sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, para hindi tayo maisahan ni Satanas. Sabi, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. So believers, dapat po tayo, we should operate in authority. Dapat po pagka manalangin tayo, we know our authority para makapangyarihan po yung ating mga prayers. At dapat makamtan natin yung victory na ipinangako ng Panginoon sa lahat ng area ng ating buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.